Kumusta naman po kayo? Ikaw pag saan kumusta mo? Mabuti pa rin. Isang bagay ang nais na maging malinaw sa lahat na ipinahayag sa atin. Yung karanasan natin na magiging pundasyon at daluyan ng ating pananampalataya at kung paano natin maipapahayag ang kabutihan ng Panginoon. Kaya, magsimula na yung tinanggalan ng karapatan ng isa. Kaya walang misa-misa. So, pwede na magsimba. Hindi mawala naman may ipairoon sa Trinity, Romano at Evangelical. Pagkat ako sa Evangelical na nagsimba, kasi bago ang misa, nagpakapunin. Patapos na ang wala kapit-kapit. So, doon ko rin nakita yung mga ibang karanasan, ibang experience kung paano mag-worship yung ibang denomination. Ano po, maliban sa Roman Catholic kasi halos parigulan naman sa ito. So, yung experience, yun yung magtuturo sa atin na kung saan, ano ba yung mga mabubuting bagay na dapat nating matutunan. Kaya nga, habang tayo'y bata pa, napapunta tayo sa school. Pinapaaral tayo in the purpose na meron tayong matutunan. Sa kabila ng pag-aaral, yung ginagawa din ng teacher ay pinaparanas talaga sa estudyante yung mga bagay na dapat niya matutunan. Kaya nga, hindi lang pagtuturo yung ginagawa ng teacher, kundi mayroong mga quiz, mayroong mga exam, mayroong mga project, at pag-college ka, mayroong on the job training, para ma-experience mo talaga yung mga bagay-bagay na dapat mong matutunan. Sa Ebanghilyong nagaganap ngayon, hindi lang isang pagpapahayag ang ginawa ni Kristo, kundi isang pagpapakita sa kabutihan ng Diyos at kanyang kapangyarihan. Kaya nung sila'y dumating sa isang lugar kung saan mayroong isang taong inalinhan ng mga demonyo, sa kanyang pagtawag kay Kristo, ay ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kung ano ba ang magagawa ng Diyos. Kaya sa kabila ng ganitong karanasan at naging saksi, ay ipinapahayag ng Panginoon doon sa taong nalinhan na ang kabutihan ng Diyos ay higit sa inaakala ng marami. Kaya sa Ebanghilyong ating binasa ngayon, mayroong dalawang saksi. Una, yung mismong tao na nakaranas ng kalayaan mula sa mga demonyo. Pangalawa, yung mga taong nakakita kung paano pinaalis ni Kristo yung mga demonyo na pumasok doon sa tao. Kung atin pong papansin mga kapatid, dalawang magkaibang uri ng reaksyon yung naipapahayag. Ano po, unahin muna natin yung mga nakakita. Yung kanilang reaksyon ay takot. Nung makita nila, yung sabi ng Panginoon, yung may-ari ng baboy, nakita nila na pinalayas ni Kristo yung mga demonyo at pumasok sa baboy, at yung mga baboy ay nagtalunan, tumakbo at nahulog sa lawa at nalunod.
So yung kanilang expression o yung kanilang reaction ay takot sapagkat hindi lubos at ganap na naunawaan kung ano ba yung ginawa ng Panginoon. Kaya gano'n na lamang yung kanilang sinasabi na paalisin si Kristo sapagkat sila'y takot na takot. Yung isa naman, yung nakaranas na palayain ni Kristo, ang kanyang reaction ay pananampalataya. Kung atin pong i-compare yung dalawa, takot at pananampalataya, ay ito'y bunga ng magkaibang kaunawaan sa isang mangyayaring nakikita nila. Kaya mga kapatid, sa pagpapahayag na ito, ipinapabatid sa atin ng Diyos na dapat sa ating patuloy na pamumuhay bilang Kristiyano ay magiging ganap nawa yung ating karanasan. Kaya bilang tayo ay unawain natin maigi kung ano ba ang katotohanan at nagaganap sa mga nangyayari sa buhay natin sa ating patuloy na pananampalataya. Kaya kung tayo yung nakakaranas, mas higit nating maunawaan. Kung tayo yung naka-experience, mas lubos nating maiintindihan ang tunay na intensyon ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kasi ganito yun. Minsan, diba, hinuhusgahan natin yung iba. Balay, ito ba na simba? Minsan sinasabi, ito ba na simba? At tama naman ang gali. Pero yung sinasabi ng simba na simba, ano naman yung kanyang magiging expression? Iba ang dulot ng pananampalataya kung ikaw mismo ang nakakaranas. Iba ang kaliwanagan at karunungang makukuha mula sa Diyos sa mga aral ng Panginoon kung ikaw mismo ang nakaka-isip, nakakaranas at nakakaranas. Kaya mga kapatid, huwag tayong magiging hanggang pakinig lang. O huwag natin ituring ang ating mga sarili na membro lang ng simbahan. Sabi natin, kahit ako hindi nagkasimba at lipay na ako. Iba pa rin yung lipay ka tapos nagkasimba ka pa rin. Dahil sa pagkakaroon mo ng panahong dalhin ang iyong sarili sa loob ng tahanan ng Diyos, doon mo rin mauunawaan ang kapangyarihan ng Diyos at ang mga plano niya sa buhay. Lahat ng mga paghihirap at pagsubok na nakaharapin mo, mas madali po itong maunawaan. Kung ikaw mismo ay dinadala mo ang iyong sarili upang makinig, manambahan, at manalangin. Amen. Kaysa sa itinuturing mo lang ang sarili mong Kristiyano at pinagpamasdan mo yung ibang nagsisimba, tapos, inuntahan yung ibang pananampalataya ay wala namang katotohanan doon tayo. Ay, malipat na lang. Wala namang kaliwanagan doon. Wala doon kaligtasan. At ito na lang ako. Paano mo maiintindihan kung yung sarili mo ay hindi mo dinadala sa mismong simbahan na itinalaga sa iyo ng Diyos? Paano mo maunawaan ang iyong pananampalataya kung ikaw mismo ay hindi mo dinadala ang iyong sarili upang ikaw mismo ang maging saksi? Ano yung sa bandang huling nangyayari? Pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos ang nagawa ng lalaking inalinhan ng demonyo kaysa sa mga tao na kasaksi lamang doon sa ginawa ni Kristo. Na kanilang na ipapahayag, takot at paramba. At doon sa isa na may kabutihan ng Diyos.
Sapagkat siya mismo, hindi lang basta naging saksi, kundi naranasan niya kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya mga kapatid, hindi lang dapat tayo pakinig sa mga aral. Kung makikinig sa mga aral, o basta nalalaman mo sa iyong sarili na ikay bahagi ng simbahan, kundi dapat maranasan mo ang panambahan, ang pakikinig sa aral, at panalangin. Sapagkat bilang isang ikaw dapat ang maging saksi at magpahayag ng iyong pananampalataya. Amen. Amen. Sapagkat napakaganda mga kapatid kung ang pananampalataya mo'y nagsimula sa iyong puso. Na ikaw mismo ang makapagpapaliwanag ng sarili mong pananampalataya. Na ikaw mismo ang makakapagpapahayag ng dala-dala mong pananampalataya. Upang sa gayon, magkaroon kami ng paninindigan sa kung ano yung pinapanampalataya. Kaya maliwanag ang sinabi ng ating Panginoon, hindi mo kailangan sumama, hindi mo kailangan maging disipulo, hindi mo kailangan maging apostolis sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipahayag mo lang kung ano ang iyong nakita, kung ano ang iyong mga naranasan. Ipahayag mo lang kung ano ang nangyari sa buhay mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hindi po kailangan mag-aral ng seminaryo para maipahayag mo yung pananampalataya. Hindi mo kailangan magpaalis. Hindi mo kailangan mag-limit. Kailangan mo lang magsimba. Kailangan mo lang makinig sa mga turo na ipinalala ng Diyos na tagapamahayag ng kanyang salita. Kailangan mo lang, dalhin mo lang yung sarili mo sa simbahan. Magsimba ka lang. At kapag ikay lumako at umunlad bilang membro ng simbahan, ikaw mismo ang magpapahayag at gumagawa ng kaparaanan para hindi lamang yung sariling pananampalataya ang lumako, kundi pati ang simbahan iyong kinabibilangan ay lalako din sa pamamagitan ng iyong pamamahayag. Amen. Kaya ito yung sobrang mahina sa spirito, ito yung lalipan. Hindi tayo nagkakaroon ng kaisipang ipahayag mismo ang ating paniniwala. Tingnan niyo yung iba, kahit hindi nila membro, pinapasimba nila. Mas, dito ka na sa akin magsimba. May kape. Sabi ng pastor, dito tayo sa akin magsimba. May kape. Kasi ba naman ako, dito para kape-kape na lang. May tinapay pa, may palaman. Sa atin, pabahala ka na kung magsimba kayo din. Sa magsimba ko. Mamamaga tayo, hindi ka tulad tayo, diba na, Mars, tara mga sa simbahan namin. Tara, magsimba tayo. At pag pinuntahan tayo ng ibang, yun. Wala din tayo ng isagot sa Bible, ano? Opo, sige lang tayo, opo, at siya lang po. Naon na pumunta sa bahay, kaya mabasahin yan. Mabasahin. Sabay mo study. Pagsunod na araw, nandoon na sa kabila. Sapagkat tayo mismo, hindi tayo naging saksi. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin na maging saksi tayo sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ipinalagang simbahan para sa atin. Sapagkat kung anong simbahan ipinalaga sa iyo ng Diyos, yun ang pagyamanin mo. Kaya maliwanag na sinasabi ngayon ng aming Panginoong Jesucristo na hindi mo na kailangan sumama sa amin para maging bahagi ng misyon, kundi sapat na yung karanasan mo, maipahayag mo ang iyong pananampalataya at kagandahang loob na ginawa sa iyo ng Diyos. Kaya bilang kasabi ng simbahan, tayo palaging sapat, hindi tayo kulang.
Huwag natin sabihin, narinig ko lang ako. Wala akong magagawa sa simbahan. Lahat tayo mayroong magagawa ayon sa katayuan ng ating buhay. Wala akong pera, wala akong mayaman, wala akong may ambag dyan. Tayo mayroong magagawa ayon sa katayuan ng ating buhay. Wala akong talent. Wala akong maitulong dyan. Hindi ka namang magwalis. Hindi sa iyo, si Pastor sa mo. Huwag na si Father bawalo si Jesus. Magwalis kayo, si Pastor. Sabihin, walis ka naman yan. Ang baptis na yan sa alam ng simbahan. Proclamation yan na inyong pananampalataya. Na ganito kami, ito kami bilang isang simbahan. Kaya yun ang ginawa ng tao. Ganito si Kristo at ito yung ginawa niya sa akin. Ganito ako pinalaya. Binigyan ako ng isang maayos na buhay at karayaan mula sa mga demonyo. Kaya mga kapatid, kung hindi natin hahayaang makita yung kapangyarihan at dumalo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, maaring magiging ibang kapangyarihan ang dadali sa buhay natin. Amen. Ang pagiging saksi sa kabutihan ng Diyos ay hindi mismo magmumula sa Diyos, kundi magmumula sa ating sarili. Kung paano ba natin pagsikapan na mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya, pagsikapan natin na mapalapit tayo sa simbahan, hindi na lang ng Diyos. Pagsikapan natin, mapuspos tayo ng kanyang mga salita. Pagsikapan natin na mabuo yung kapangyarihan ng Diyos upang siya rin maging kalakasan natin sa paggawa ng mabuti. Bakit sa mahabang panahon, yung sa amin alina ng Biblia, hindi siya nakagawa ng mabuti sapagkat nananahan sa kanya ang kasamaan. Gayong pinalaya siya ng Diyos, nagawa na niya ang dapat niyang gawin, ipahayag ang salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin mapuspos tayo ng karunungan, mapuspos tayo ng kalaman at mapuspos tayo ng kanyang mga salita upang sa araw-araw na buhay, maipadama natin sa ating kapwa at maipahayag natin, lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay, kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, tandaan natin na kayang paguli ng Diyos kung ano man ang mga hindi magaganda sa ating sarili. Maging totoong saksi tayo sa kanyang pag-ibig. Maging totoong saksi tayo sa kanyang kabutihan. Sapagkat ang nagiging buwad na saksi ay magiging takot lamang ang dulot sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa bawat problemang darating, hindi maunawaan ano ba yung dapat gawin. Kasi hindi alam kung ano ang itinuturo ng Diyos sa bawat pagharap ng problema. Kaya mga kapatid, huwag na tayong tamarin. Huwag tayong tamarin magsimba. Huwag tayong tamarin magibahagi sa gawain. Sapagkat ang bawat kaloob ng Diyos ay dapat natin gamitin sa ikalalago, ikaunlad ng ministry ng ating Panginoon. Sa bawat karanasan na ating mararanasan ay magiging susi upang maipagpapahayag natin ang kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat kung tayo'y nakamasid lamang mula sa malayo, maaaring iba ang kaunawaan na ating makikita. Kung tayo'y nakamasid lamang mula sa malayo, maaaring ibang kaunawaan ang ating matatanggap. Kaya minsan sa halip na tayo'y tumutulong, parang binabas pa natin yung mga programa ng simbahan. Alam mo, hindi na naman nangingin. Kaya, hindi natin naunawaan saan ba nabubuhay yung
simbahan. Walang gobyerno magtutulong dito. Pwede lang sana tayo mamili sa DPWH ng Tirinto. Para mapasilito na natin ang simbahan. Ang baka naman! Baka na naman. Pag hindi natin nakikita, ano ba yung purpose ng bawat bagay na ginagawa ng simbahan para sa kanyang ikahulan. Kaya hanggat hindi tayo makikiisa, hindi tayo makikibahagi at hindi natin mararanasan kung ano ba yung mayroon sa loob ng ating simbahan, hindi natin maipapakayan kung ano ba talaga ang dapat natin ibahagi bilang kasabi nito. Amen. Amen. Kaya sa dalawang saksi, mag-isa'y naging negatibo sapagkat nakatingin siya mula sa malayo. Yung isa naging positibo ang kanyang pananaw sapagkat nandoon siya sa malapit, nararamdaman niya ang totoong misyon ng Diyos para sa sanlibutan. Amen. Kaya mga kapatid, tayo'y lumapit, makibahagi, upang magkaroon tayo ng sapat na kaunawaan para maintindihan din natin kung ano pa yung pinapagawa sa atin ng Diyos bilang membro ng simbahan. Sa pangalan naman ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa sumasampalatan. Sumasampalataya kami sa isang Diyos sa mga kapangyarihan, lumikha ng langit at lupa, at mga lahat na nakita at nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, bukod na anak ng Diyos, nagmula sa amang kabubuan sa pinakalan. Diyos buwan sa Diyos, liwanag buwan sa liwanag. Diyos at loob buwan sa Diyos at loob. Iniharap, hindi nilahap kaisa ng pagkadiyos na Ama. Sa pamamagitan niya ay nilahap na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, iniharap siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ng naliganet ng tao. Ipinako sa krus sa nakalang sa ating ang panahon ni Poncio Pilato, nagpapasakit ng matay at niibig. At muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanyang Ama. At muling darating ng kaluwalhati upang hukuman ang mabuhay ang mga patay. At ang kahayag niya ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagpagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya ng luwalhating kasama ng mga kamana. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa kapabatan ng mga kasalanan. At hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluwag po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasama namin sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo, mga Diyos ng kamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, kayo mo aming panalangin. Itinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan,
at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan, manalangin tayo. Bigyan mo ng biyaya ang makalangit, ang lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Joel Corlares na aming obispo Maximo, si Arnold Damayan na aming obispo Sano, at ang aming mga pari na sina Reverend Father Randy Madhos at Reverend Father Eugene Simongalan. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ng iyong mga banal na sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, pagkakataon mo ang aming kalagayan. Isinasamo rin namin na patnubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayan ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, paigyan mo ang aming kalagayan. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa mga pamilya na namumuna sa pagdiriwang ng banal na misa sa linggong ito na sina Michael Ramirez, Nori Sales, Arnold Sales, Jerwin Frias, Rael Sales, Cristel Manalo, Maria Fe Manalo, Sarah Jane Saludes, Elmar Frias, ganon din kina Rose Ann Manalo, Jocelyn Sales, Mendrick Perlas, Raymar Falcan, Alejandro Ledesma, Mary Grace Cabral, Margie Grimaldo, at Lady Rian Sales. Ganon din sa mga biriwang at nagbiriwang ng kanilang kaarawan na sina Marisa Labosta, Frederick Sevilla, Angelo Camille Recamara, John Jerry Rodil, Patrocinia Ricanya, at Agripino Labosta. Ganon din sa kongregasyong ito. Dinggin at tanggapin nawa nilang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, paigyan mo ang aming kalagayan. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandang loob ay bigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligali, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sina Maylene Fideresencio, Rudy Saludes, at Father Edwin Lunto. Manalangin tayo. Panginoon, paigyan mo ang aming kalagayan. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod, lalong-lalo na sina Mauro Frias, na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, paigyan mo ang aming kalagayan. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting mga halimbawa at kami kasama nila'y makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga kadalangin, alam-alam sa kanyang labing nabubuhay, upang mamagitan para sa amin. Siya na iyong anak at aming kapagligtas na sa Yesu Cristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayo lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo ibinagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. His Spirit, His Spirit, His Spirit. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang.
Itaas po natin ang ating mga alay at tayo po'y manalangin. Maaway Diyos, ipinagaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasadahan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Nag-aalay sa iyo itong sagisag ng aming pagkakaroon ng utang na loob sa lahat ng iyong kawalan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Piniyaalay namin ito sa iyo, upang sa amin naging tinapay ng buhay. Ipagdalo mo na kami tatanggap ito ay napupuloy sa bigkis ng pag-iibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak, makapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang alak na ikaw na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na ay aming namin inuming spiritual, upang kami tatanggap nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Maraming salamat po sa inyo.